Muli namang nagkasundo ang Pilipinas at Japan na panatilihin ang maganda ugnayan para sa pag-unlad. Ito ang napagkasunduan ni Pangulo Aquino at Japanese Prime Minister Yoshihiko sa isang isinagawang bilateral meeting sa Lao People's Democratic Republic. Nagbabalik si Elena Luna. Makakaasa ang Pilipinas sa Japan bilang kaalyado sa usapin sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Aquino, parehong naniniwala ang Pilipinas at Japan na dapat idaan sa diplomatiko at mapayapang paraan ng usapin gamit ang international law. Tayo naman nagkaroon ng reformation na gusto natin ng peaceful solution. For both ends, talaga namang sinusubukan natin i-de-escalate yung situation. And unfortunately, it was at that point na tinawag na kaming mag-resume na yung first session or mag-umpisa na yung first session. And it was number 3 to speak. So, yung first two, pwede mo one from Asia, one from Europe, tapos diretso na sa kanya. So talaga na-obliga siyang magmadali. Ako naman kasi I had a little bit more time. I was 15th or 16th speaker. Ang Japan ang pangatlong bansang nagbigay ng suporta sa Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea sa ginaganap na Asia-Europe meeting dito sa Lao PDR. Kabilang din dito ang Council at European Commission. Bukod sa usapin ito, nakakuha rin ng suporta ang Pangulo sa mga bansang ito para ayusin ang aviation safety standards ng Pilipinas. When we discussed about yung concerns natin about yung lifting of the blacklisting sa air, and also yung concerns about yung yung adherence natin sa STCW Convention. So we were asking them to assist us to ensure that we protect something like about 91,000 of the 300,000 Filipino seafarers. They serve under the European flag vessels. Nakipagkasundo rin ang leader ng Swiss Confederation para mapabilis ang pamamahagi ng compensation funds para sa mga biktima ng martial law. Ito ay kaugnay ng utos ng Korte sa pamilya Marcos na magbayad ng halos 800 milyong dolyar sa mga kamag-anak ng martial law victims. Parang personal to sa akin. And personal not in the sense of yung monetary aspect Pero kailangan klaro sa mga aklat ng ating kasaysayan na nagkaroon ng panahon na itinatag ng taong bayan ay ginamit para supilin ang makarapatan ng taong bayan. Parang kailangan may formality for future generations na may aberrant period. Merong bangungot na nangyari sa bayang Pilipino na walang kaduda-duda at maliwanag para masigurado natin hindi na maulit sa madarating na panahon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna, Vientiane, Lao PDR.